Sila direct. Apakyat. Ano, kaya pa direct? Kaya pa. Wala pa daw po sa kalahati. Hello Pilipinas, kung mahal, ako po ang inyong pambansang nanay Queen Manilyn. And for today's vlog guys, samahan niyo po akong bisitahin ang isa sa mga nanay na natulungan ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Tara, let's go! Nagtungo nga ang team ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa Montalban para bisitahin si Ate Lorraine. Ayan, nakakita tayo dito sa bundok dahil sa dulo pa yung sa kanila sa tuktok. Okay, kami ng bundok. Ating kilalanin at himay-himayin ang kwento ni ate. Balikan na rin natin kung ano yung kanyang problemang inilapit sa ating programa. At syempre, alamin na rin natin kung ano ang naging solusyon ng programa ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Grabe ate, hindi ba nakakatakot dito mag-landslide? Hindi pa naman po. Hindi naman po nakakatakot. Wala pa naman po nangyayaring ganun po. Pero bundok na yan, di ba? Opo. Oh Lord, wag muna please. Grabe, puro pa. Dati ba itong dagat? Aray! At inabutan na nga kami dito ng ulan. Kaya medyo naantala yung aming pag-shoot dito. So habang hinihintay namin tumila ang ulan, nakipagkwentuhan muna ako kanila Ate Lorraine at sa kanyang nanay. Para lubos natin silang makilala. Nuli ate, ay yung bahay na simento sa kapatid mo. Sa kapatid ko po yan. Tapos ito po yung bahay namin sa bali. Ayan po. Oo. Tapos ito po yung namin. Etong pula yun sa inyo. Opo, ayan po. Yung gitna. Yung gitna po, sa kapatid ko po yan, sa lalaki. Lalaki po yung kapatid. Tapos yung sa kapatid ko po. Bali ito po, ito yung pintar na... Sa'yo, oo. Iba po kami kahit pa paano, inipon-ipon po siya. Oo. Bali po, nagtatabi po ako para mapaayos ko naman na hindi naman po mahal yung mga gamit ko. Kasi dati po kasi Nababasa? Nababasa ako. Ngayon po, hindi na po siya nababasa kasi yan na po. At pero ang hirap ate pag ukay-ukay, di ba? Sako-sako yan, iaakyat dito. Dati po ganun, nakit ko pa po dito. Ngayon, hindi ko na po siya naakyat. Bali, dito na lang po siya. Kasi nalak ko na lang po siya. Diyan, nakapagpagawa rin po kami ng pinko. Etong rep ate. Bali itong rep na po ito. Oo. Bali po, pinahiram lang po sa akin ng kapatid ko yan. Sabi ko, pinahiram muna ako habang ano kasi sayang ko, marami nagtatanong sa akin ng mga yelo. Oo. Na yelo. Sabi ko, magpunta rin ako ng yelo. Pero kahit pa paano, kasi naman kami. Meron po ako mga order. Kasi mag-deliver po yun. Nag-ano lang po sila na pangalan ng mag-text o deliver mo ako nitong order. Meron akong order na fishball, yun, deliver lang. Busy lang po sa amin. Oo. Eto ate, sako-sako mo itong binibili. Opo, bali, bundle po. Magkano ang ano ng bundle? Bali, nasa ano din po, nasa mabot din po sa nato. Okay. Nakakabawi naman. Ano, opo, nakakabawi naman po kasi ang kuha ko po sa isang piraso na to, binababaan lang dito nila. Bali, ang kuha ko po ay 70, ginagawa ko lang po na 90 o 100. Kapag utang, 100. Kapag ano po, 90 lang po. So, namatayan si ate pala ng anak. Akala ko po kanina bata. Bali, Baby, 18 years old pala. Opo, 18. Bali, ano po rin yun? 19 na po yun. Bali, magkasabay din po yun nang nakunan po ako. Tapos, nakaburol yung anak ko. Yung anak ko, bali, sabay po sila. Dalawa. Dalawang namatay. Dalawa. Nitong anong buwan? September po. Grabe, ang tatag mo. Opo. Bali, nagkaroon ako ng problema. Pero ang maganda kasi nandiyan si nanay. Ang hirap kasi kung may pinagdadaanan ng anak mas walang masandalan
Ako naman ay nakasuporta lang ako sa kanya. Wala man akong matulong na materyales. Pero Nung nagsabi nga po sa akin sila na matutulungan nila ako. Medyo umano po yung ano kasi ang ano ko po talaga matulungan yung anak ko na may sakit sa puso. Kasi yun po talaga yung ano ko na umali doon para din po sa makagamot ng anak ko. Kaso po, nagkakaroon hindi na po talaga ako kasi medyo malaki na po yung puso niya. Sobrang laki na. pero ang hirap kasi 18 years old, matagal na nakapahinga. Kumbaga, kung makunan ka nga, masakit na eh. Opo. Yun pa kaya pinalaki mo na umabot ka sa ganang edad. Bali nung nakabuhay siya, nasa lupa po yung baby ko, hindi pa po lumalabas. Bali, hindi ko nga rin po Para alam kung saan magkasunod. ako. Para magkasunod ka pala. Hindi ko nga rin po alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Sabi ko na ako, mamatay na rin ako kasi iniisip ko, baka ano natitisan ko, malaki na ako. So, yun na rin ang iniisip ko yun. Pero, ayun, nagtatag pa rin ako kasi kailangan ko rin tulungan. Maganda yung mga anak ko, ang iniisip ko. Yun ang ano mahirap sa mga nanay na kapag, yun ang ano natin takot natin. Yung tayo ang paano sila pag wala tayo. Yun ang isa sa mga number one na kinakatakutan ng mga nanay. Paano pag natasakit kami, paano sila? Anong kakainin nila, diba? Paano pag nawala kami, sino magiging mag-aalaga sa kanila, makakasama sa kanila. Kaya po, kaya po nung tinulungan ako ni at saka ni Secretary na yun nga po, natulungan na ako. Hindi po ako nabuhayan kasi tumulong po sa akin. Nung tumawag po ako na nangyari sa buhay, tinulungan pa rin po nila ako. Hindi nila ako pinabayaan. Kasi narinig ko na, hindi ko ma-imagine na 18 years old pala yung nabatay. Paano ka? Nag-survive araw-araw. Siyempre naaalala mo yun. May time ba na umiiyak ka pa rin? Ayoko po ayoko natin. Minsan, parang pumapasok sa isip ko, pero sinasabihan, pero yung nanay ko, pupunta ko sa mama ko, di na lang ako na kasi pag nalilisa ako, naisip ko yung anak ko, may mag-anak ka pa, naiilak ako. May ano ka ba Ate Lorraine, yung huling sandali yung magnanay na nakapag-usap pa kayo? Meron pa po kaming banding, napukulitan pa po kami kasi sabi ng mama. Ano yun? Namatay lang siya na biglang inatake na lang. Hindi po, nagkasakit po isang buwan. Bali po, pinapacheck up po na po siya dito. Parang hinihingi na lang din po ako ng referral na bigyan nila ako ng ano na lipat po na po sa health center. Yun lang po yung hinihintay ko na para makapunta po ako ng health center. Kaya rin po kasi marami na rin po siyang komplikasyon. Kaya parang ginagamot nila yung isang sakit. Tapos bago Meron na naman. parang nagpatong-patong na po yung sakit niya. Pero ikaw na kasi siyempre ramdam natin mga nanay yung ano yung sakit kapag nawala ng anak yung kapwa natin nanay. Tapos lalo pa anak mo pa, tapos apo mo pa. Anong naramdaman mo na nung binalita mo lang ba sa'yo ni Ray na wala na yung apo mo? Hindi ko po matanggap kasi Close ba sa'yo? Panganay mo na rin, no? yung pong Unang apo? yung unang apo ko na yun, doon ko nalasak yung masarap ang may apo na maalalahanin. Yun ang lagi kong binibilay sa sarili ko. Kasi sabi ko nga nung nabalitaan ko na wala na siya, sabi ko hindi ako makapaniwala. Sabi ko gusto ko, bakit siya pa? Malaki na siya. Dalaga na, kung kailan dalaga na. May gusto ka Ate Lorraine? Kunin mo kami sa kanya. Kamukha mo ba? Feeling ko kamukha mo. Kamukha niya ba, Nay? Halo. Halo. Pero nakakapangilabot na nakakatuwa kasi nagagawa, huwag na umaulan po, na nagagawa mo Ate Lorraine na ngamiti. Pero kaya pala parang kanina,
ramdam ko na parang merong mabigat. Yun pala, akala ko naman, matagal nang patay yung anak niya, tapos baby, akala ko nakunan. Yun pala, dalawa nakunan, tapos namatay. Sabay po yun. Eto, nagtitinda rin kasi ako sa sidewalk dati. Hindi pa ako nagtitipid. Ito, okay lang mga damit. Pero ito pangarap ko, kaya lang hindi ko alam kung saan ako bibili ng mga ganito. Nakikita ko lang sa Facebook. Kaya lang, dati, nag-bundle ako ng bag, nabudol ako. Mga lumang bag yung binili ko. Pero ma'am, yan, direct ko na po kinukuha yan mismo dun sa, ano, ako mismo Ikaw pumipili. mismo? Ah, Ako mismo po. pwedeng pumili. Opo. Ah, okay. Ano yun, kinikilo ba to? Hindi po, mamimili po kayo kung anong gusto niyo po dong, ano, yung ganito kasi, magkano ang offer nila sa ang, Ay, by piraso pala na rin, no? By piraso mo binibili. bali, eto po, hindi, pag ganyan po kasi may, pagka, sabihin na natin po, bigay po nila sa akin ay 50. Ah. Bali, ang ginagawa, ang pinaalis ko na bawat isa, kung maraming po ako, meron po kami Ay, may, apat. ay, ganun. Apat, o lima. Hindi pala ito yung may nakikita kasi ako, ano yun, yung bundle. Okay. Yung bail pala na sinasabi nila. Ito, sako-sako mo binibili. Ito po, bundle. Saka yung ukay-ukay. Binibili mo rin yun. Ano kung ano na lang po yung pwede kong ipasok dito kasi Saan ka kumukuha? Kasi baka may mga nakakapanood sa ating mga nanay, gusto rin nilang magtinda sa lugar na bali yan. po yung kinukuhaan ko, hello po ma'am. Tayo, ano po, Grace. Ma'am Grace, basta si Ma'am Grace dito, taga sa amin po siya. Siya po yung merong live lagi po ng mga ganito. Bali, siya po yung nagbibigay sa akin na taga-ano ng mga ganito na magtinda ako. Bali sa kanya po kumukuha, tumutubo lang po. May Facebook pa siya. Sa Facebook, Meron po, meron. Grace, anong pangalan yun? Bulat ang buta. sa Facebook ko siya nakita. Hindi po, kilala ko na po siya kasi doon po nagtrabaho na asawa ko nag-grab. Ah, Siya din po yung nag-deliver ng mga ganyan. Leonora Yusari at saan banda yung pwesto niya? bali po sa summit po siya, meron siyang live. Ah, okay. Nagla-live po siya ng Malapit lang ba dito yun? malapit ano ko po, pagkadalaga. Kilala naman po yun si Ma'am Grace. Nag-ano siguro sila deliver, no? Oo, nag-deliver din po sila. Kung ano po yung Pero maganda pag ikaw talaga. ikaw, pag ikaw kumukuha, ikaw mismo, ako po kasi yung kumukuha mismo sa kanila, ako po yung pumipili ng bawat item. Pero ang galing na rin, no? Meron talaga, nabibenta talaga siya kahit na nandito ka lang sa Opo. dito ka lang. Ito yung iba na eh. Ang isa po nasa Las Piñas. Wala yung ano dito, Noren. Pangalawa, di ba no rin? Pangalawa ko lang po sa siyempre, yan nandiyan po sa baba. Yung pang-apat po itong anak, nasa abroad. Buti hindi nagsiselos na tatlo lang nandito. Tapos ano para kayo, 7? Wala naman po yung ganun kasi Kasi yung favorite ni nanay sinuloy. wala naman po yung pag-iselos na pinagdagulan niya. Kasi lahat naman, minamahal naman ng nanay ko. Nakatuwa na yun, no? Pinarte-parte mo na yung yung lote. Nung ano po kasi, nung bawat isa sa kanila nag-asawa, ito po kasi, kaya medyo malaki-laki ang advance niya kasi sabi ko sa kanya, marami anak sinurin. Bibigyan ko siya ng pinakamalaki-laki. Kasi 4 ang anak niya. Ngayon, sabi ko, huwag kayong mag-ano kasi yun ang ano ko kasi sabi ko ilan sila lahat. 4 ang anak plus 6 na sila lahat. Ay ko, ganito lang sa amin dapat. Kayo naman ang anak niyo eh. 2. Isa. Nasawag ko ba kayo? Meron po. Yung yung nandito dito, wala pong anak niya. Pero may asawa. May asawa po siya, pero wala siyang anak. Bali, 30. Ilan ang anak mo na rin? Bali po, 4 po sila. 4 na yan. Isang 4 sa kami. Up and down ang bahay mo na eh. Up and down, di ba sa'yo to? Opo, Up and down? para po tabing-tabing. Oo. Tapos sa'yo pa itong babanay, di ba? Dito pa akin, kaya lang binigay ko na po yan sa Sino? Anak ko. lalaki. Kaya
na magpapagawa niya, sabi ko. Nakabuta na tayo ng bagyo. May bagyo ba? Salamat kasi kahit papano nawala yung sama ng loob ko magulang ko, naging okay kami. At kahit papano, masarap pa rin yung magulang. Oo, at Lorraine, pag nangyari uli yun, patuloy ka lang magpakumbaba. Masarap sa pakiramdam pag nagpapakumbaba tayo sa Opo. magulang. Opo, sobra po. Ayan, at hanggang dyan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito nga kayo, kwento. Usap tayo. Kaya ano po, atras. Atras tayo. Tapos papatagilid natin. Lorraine. Opo. Anong lugar to ate? Muntalban, Barangay? San Rafael po. San Rafael. Kuya, babot po na ano. Rafael. Kaya abot sa siya, Barangay papakita San natin. Rafael. Nandito po tayo sa Muntalban, Rizal. Dito na lang. Barangay San San Rafael. Barangay San Rafael. Lorraine, di ba? Opo. Direct si... Siya po yung mga mama. Hindi kasi wala na tayo ano eh. Mamaya na siguro i-insert na lang. Sa gilid na lang po muna sila. Dito po, dito po sa... Dito po, para ano. Pag andito si nanay, ano na lang mamaya. Barangay San Rafael po. Barangay San Rafael, Montalban, Rizal. Okay, 542. Hello mga ka-CIA! Ako po si Queen Ma. Okay, ulit direct ate. Hello mga ka-CIA! Ako po ang inyong maritim Queen Manilin at nandito po tayo ngayon sa Montalban, Rizal sa Barangay San Rafael para kumustahin si Ate Lorraine na lumapit sa ating programa. Kamusta po kayo Ate Lorraine? Okay naman po ngayon. Ate Lorraine, may tanong ko lang, ano yung problemang idinulog mo sa programa? Yun po yung nagkaano po kami ng mama ko na nagkaroon kami ng hindi magandang bigwaan po. Yun po. Paano po? Ay, ikwento niyo po sa amin. Ano po, yung nagtanim po ko sa kanya ng sama ng loob dahil yung sa nangyari sa buhay ko. Tapos, bali po siya yung nasisi ko sa lahat. Panganay po ba kayo? Bali, pangalawa po. Pangalawa. Tapos, anong naging tugon po ng programa sa inyong problema ng ina? Bali po, pinagkasundo po kami mag-ina. Yun, naging okay naman po. Tapos binigyan po nila kami ng konti kabuhayan. Hanggang ngayon naman po, na ano naman po namin, nagpakinabangan naman po. Kumusta po yung relasyon yung magnanay? Ayun naman po, maganda naman po. Magkasama po ba kayo ni nanay sa bahay? Hindi po, bali bukod po kami. Pero madalas po kami nagkikita. Ate Noreen, napansin ko lang ito. Ito ba yung, ikwento mo nga sa amin itong nasa likod natin. Ano yun? Ito po yung binigay niya sa akin, nila sa akin yung una. Bali hindi po siya ganyan ang una. Bali po siya, medyo nag-ampot na Lumago. po, pinaayos ko po. Oo po, pansin ko dumami, parang ang dami mong pahinda. Opo, mas dumami po yung kanila ko. Bali nung sinirambo-rambo ko lang, nakapagpagawa ako ng kauting ganyan, pinainom ako po. Paano ngayon po, nagiging ano naman. Ito po ba Ate Noreen, ano kayo ni nanay? Sure ba kayo nito? O ano po? Share po kami tulungan po kami. Kung baga negosyo nyo to ni nanay, tapos nakalagay pa dyan menu, Opo, meron din po. parang ano, merienda. Opo. Ate Noreen, nasa Balik na kayo, nanay. balik na kayo. Pwede na, una natin mamaya yan. Ate Noreen, Masyado kayo lumapit. dahil dyan, andito si nanay ngayon, kamustahin natin. Wala siyang ano, wala siyang audio. Ay, Wala siyang okay. Okay, sige. Okay, Ate Noreen, ano pa yung, kwento mo nga sa amin, anong nagbago sa buhay mo mula nung tulungan ang programa natin? Sobra marami pong nagbago kahit medyo may pinagdaanan po ako kasi yung bago po kasi ako pag-ano kasi yung kinukwento ko po na namatayan ako ng anak pero ayos naman po marami din po nagbago naging success naman po sa nanay ko. Ilan po ang anak
Ate Noreen. Bali po, 3 na lang po silang buhay ngayon. Tapos, ngayon po, binigyan po ko ng baby ngayon. Buntis po. Ilang months to, Ate Bali, Noreen? 3 months po. 3 months. Pero alam mo, Ate Noreen, napansin ko lang kapag talaga hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ating mga magulang at naaayos natin yung problema natin sa ating mga magulang, na-address natin yung blessing, Ate Noreen, di ba? Sobra po. Diba yung pagbuhos ng blessing, tapos nagiging maayos yung kalagayan ng pamilya, diba? Opo. At saka Ate Lorraine, kailan mo nilapit ito sa programa? Gano'n nakatagal? Magwa-1 year na po kami, mga May 30 po yun. Kumustahin mo nga kami Ate Lorraine nung Pasko? Nung Pasko, Kamusta ang Pasko niyo? medyo okay naman po kasi binigyan din po nila kami ng regalo na pagsasalo-saluhan. Medyo naging okay naman po. Ibig sabihin Ate Lorraine, hindi doon nagtatapos yung pagtulong. Opo. Kumbaga, Patuloy pa rin po oo, kami sinusuportahan. Kumbaga patuloy pa rin yung pangangamusta, kung anong mga kalagayan ng mga kaso, ng mga humingi ng tulong. Opo. Oo. Yun ang maganda kasi dito sa programa natin, isang pamilya tayo. Yung ating pake sa kanilang problema ay hindi, walang hangganan. Kumbaga patuloy yung pangangamusta, yung pagtulong natin. Opo, sa katunayan nga po rin, nung namatayan din po ako, tinulungan din po nila ako. Bago lang. Nung September lang po, nung September 21, Hindi ka, 20, tinulungan din po nila ako noon. Nagpapasalamat po talaga ako kay Sir Cayetano at saka kay Ma'am Pia Cayetano, lalo na rin po kay Sir Abunda. Maraming pong salamat talaga. Nagpapasalamat po ako sa kanila sobra. Kasi kahit paano ito, lahat ng binigay nila sa akin kahit paano, napapakinabangan ko pa naman po hanggang ngayon. Yun na lang po din ang nagiging namin namin. Ate Lorraine, anong mensahe mo sa mga kagaya mong anak na nagkakaroon sila ng hidwaan ng kanilang mga nanay, magulang? Sa akin lang kasi hindi naman minsan may iwasan natin. Sasama tayo ng loob sa magulang dahil sa nangyayari sa sinasabit ng buhay natin ngayon dahil sa kahirapan. Pero ang sa akin lang, mas masarap pa rin yung may nanay at hindi ka nagtatanong masama ng loob sa magulang mo. Yung mamahalin mo yung nanay mo na kahit maraming problema o kahit marami kang nanakit, tanggapin mo pa rin na isa ka pa rin anak na hindi dapat sa magulang. Mahalin pa rin natin yung magulang natin kasi nag-isa lang yan. Oo, tama ka dyan, Ate Lorraine. At kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin sa kasalukuyan, maling-mali po isisi natin sa ating mga magulang. Dahil choice natin yan. Ano mang pinasok natin sa buhay, tayo ang pumili niyan. Okay? Kaya patuloy lang po nating mahalin ang ating mga magulang, respeto. Kita nyo naman yung blessing, di ba? Yung pagbuhos ng blessing at pag-iingat sa ating pamilya. Ate Lorraine, dahil dyan, meron kaming surprise sa iyo. Eto Ate Lorraine, tanggapin mo dahil isa kang huwarang ina. Tama na. Mabuti nga naman. Eto pa, tanggapin mo Ate Lorraine. Eto. Ate Lorraine, tanggapin mo! Ang bigas na Manila na ang gramang ito! Hindi ka na mo kayang buhatin yan, ma'am. Ayan. So, andito lang kami Ate Lorraine ng programa para magpasaya sa'yo. Ano pong mensahe nyo sa programa natin? Ang mensahe ko lang po, maraming salamat sa mga tulong ng programang Cayetano. Maraming salamat kasi kahit papano nang wala yung sama ng loob sa magulang ko, naging okay kami. At kahit papano, masarap pa rin yung magulang. Oo, Ate Lorraine, pag nangyari ulit yun, patuloy ka lang magpakumbaba. Masarap sa pakiramdam pag nagpapakumbaba tayo sa magulang. Opo, sobra po. Ayan, at hanggang dyan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, cut. Lipat yung audio. Pang support lang doon sa kanina. Okay, rolling tayo. 5:42. At ngayon naman po, makakasama natin si Nanay Nora. Siya po yung nanay ni Ate Lorraine. Nanay Nora, kamusta po kayo? Kaming dalawang mag-ina. Kasi kahit paano, nag-share kami sa ibinigay ni Sir Abun. Ng programa po. Alam mo Nanay Nora, nakikita ko naman po sa inyong mukha na ibang-iba na yung aura ni Nanay. Iba talaga pag may problema tayo, pag may stress, di ba? Ngayon po, parang masaya po kayo. Masaya po kami talaga kasi mula nang nagkasundo kami mag-ina, naging okay na kami.
At saka, iisa lang naman kasi ang bahay namin ang pinag-ano namin. Kaya pag kung anong wala, nagdadamayan kami. Tapos, yun nga, maraming salamat sa tulong talaga yan sa amin. Hindi ko namin makakalimutan na lagi siya nakasuporta sa amin. Tanungin ko lang po, kamusta po ang relasyon niyo ng nanay ngayon? Eh sa ngayon, okay na po kami. Masaya na kami, na mag-ina. Nag-share kami sa namin, dalawa. Tindahan kami ng ibinigay na sa amin ni Ma'am. Kaya, yun, napapalago namin. Pag wala ako, siya naman na nag-ano. Halinghinan ko sa Nanay Nora, mensahe niyo po sa mga kagaya yung nanay na nagkakaroon ng alikan sa kanilang mga anak. Ang masasabi ko lang po sa